Dito sa Tarlac, all-out support ang buong lokal na pamahalaan sa kanilang mga maliliit na entrepreneurs. Nariyang tinutulungan silang i-promote o i-endorse ang kanilang mga serbisyo o produkto. Pati sa mga exhibits, isinasama rin ang ilan sa mga entrepreneurs ng Tarlac. Ito ay sa dahilang ang mga small entrepreneurs na ito ang bumubuhay o nagpapapasok ng steady income para sa buong probinsya. Napakaswerte talaga ng ilan sa mga negosyanteng ito. Kilalanin natin ang ilan sa kanila. Uso na ang organic hog racing at dito sa Tarlac, dumarami na ang hog racers na sumusuporta dito. Tulad na lamang na magkaibigang Rene at Ben. Length, mas mahabang konti ang kon dito, gawa ng natural ang kanila, hindi yung binuboost mo sa pamamagitan ng mga synthetic processing. Kasi doon sa pag gumamit ka ng commercial feed, may mga parang nag-booster ng growth yan kasi mayroon talaga sinasangkap yan. Hindi natin alam, doon sa analysis hindi natin alam yan, pero dito sa naturally grown, walang ganon, so medyo matagal ng konti. Kung tutusin, panahon pa ng mga ninuno natin ay uso ng organic hog racing. Wala naman kasi noong mga gamot na ginagamit sa pagpapalaki ng alagang baboy, kundi puro mga natural lamang na pagkain. Ngayon lang nauso ang chemical feeds sa kagustuhan na mas mapabilis ang pagpaparami ng baboy at maging mas malaki ang mga ito. If you lost your health, something is lost. But if you lose your health, everything is lost. Yan ang punto ngayon ng World Health Organization, alagaan natin ang ating kalusugan. Ngayon, ang sinasabi namin sa mga membro, mag-alaga kayo ng mga baboy na natural way. Dating OFW si Mang Rene, nang maisipan niyang mag-alaga na lang ng baboy. Agad niyang nakita ang mas maraming benepisyo kung palalakihin at paparamihin niya ang kanyang mga alaga sa organikong pamamaraan. Sa hog racing o pagbababoyan, medyo may kalakihan ang kailangang puhunan. Maliban kasi sa kulungan ng mga baboy, gagastusan mo rin ng malaki ang bawat biik na iyong bibilhin upang palakihin. Sa paraan ng organic technology, malaki ang matitipid ng isang magbababoy. Tipid ang pagpapakain sa mga alaga dahil di lamang mura ang mga gulay o root crops na ipapalit sa feeds, kundi minsan ay nalilibre pa ito kapag may mga kapitbahay na nagbibigay ng patapong gulay o di kaya naman ay mayroon kang sariling taniman sa likod ng iyong bahay. Minumungkahi namin, ini-encourage namin na sila ay mag-alaga ng baboy in the natural way para sa ganon ang ating kalusugan ay pahalagahan, hindi lang para kumita, para ang kalusugan natin ay manatiling malusog. Kung meron naman silang pagkakataon o meron silang space na pwedeng makapag-alaga ng baboy na ganyan in a natural way, ini-encourage namin sila. May ready market na rin ang mga organically grown pigs ng Tarlac. Ang kooperatibang Bantay Kabuhayan ay gumagawa ng mga processed meat mula rito, tulad ng tosino at skinless longganisa na ibinibenta sa tatak na paborito special. Ang baboy po namin, ang karne niya ay stronghold po siya na tubig po. Kasi meron pong baboy na commercialized po, kapag kinatay po yun, meron pong tumutulong na tubig. So, ang baboy po natin, napakaganda po ng kulay po ng texture niya. So, hindi na po natin kailangan maglagay pa ng food coloring, ganon. Malaki ang naibibigay na tulong ng ilang private groups at ng lokal na pamahalaan sa Bantay Kabuhayan. Paborito special, tosino, skinless, saka mga laga po natin, hindi po magagawa yan po ng Bantay Kabuhayan kung wala po ang tulong ng Sisedo, ng ating mayor po, at ng mga city officials po. Sa paglago ng kita ng kooperatiba ay nakakatulong rin ito sa pagunlad ng mga tao sa komunidad. Nakapagbigay po tayo ng kabuhayan dun sa mga hindi po empleyado o kalakihan po ang kanilang mga kinikita. So ini-encourage po natin sila na mag-alaga po ng baboy para kahit nasa bahay lang po sila, nagkakaroon po sila ng dagdag na kita. Bali binibigyan po natin sila ng alaga, walang puhunan po sila, sa atin din po ang baboy, sa atin din po ang pagkain, bali yung labor lang po sa kanila. Tapos
ang kooperatiba rin po ang bumibili para i-process po. Malinis, masarap at nakakatiyakang walang kemikal, yan ang mga baboy na laki sa natural na paraan. Ang malaking bahagi ng Tarlac ay sakahan at taniman, kaya't isa sa ideal na maaaring pagkakitaan sa ganitong lugar ay ang pag-aalaga ng bulate at pagbebenta ng vermicast o tayo ng bulate bilang organic fertilizer. Alin tayo ngayon sa Barangay Tagipora at kasama natin ngayon ang dalawa sa mga nagpa-practice ng organic farming, si Kapitan Jaime at si Mang Amador. Good morning sa inyo, sir. Ano ba ang ibig sabihin ng organic farming? Ang organic farming po ay ginagamit namin sa gulay para po hindi na po kami gumagamit ng mga synthetic na insecticide para yung pagkain po natin ay maganda at masarap. Ito po kasi yung pinopromote ngayon ni Governor Dick Yap sa Tarlac. Kaya kami po yung nagpa-practice na gumawa ng organic fertilizer. Ayan, okay. Pag sinabi natin organic fertilizer, ano ba ito, Mang Amador? Pag sinabi itong organic fertilizer, ito po yung paggawa ng sarili nating compost. Paggawa ng mga foliar na natural na nakukuha natin sa mga fruits, sa mga plant extract, sa mga seaweeds. Ito yung ginagamit natin sa mga ating mga palayan o gulayan. And syempre, isa sa organic fertilizer na meron tayo dito, yun nga po yung mga waste ng mga bulate. Ang tawag ay vermicast. Yan, vermicast. O yung sinasabi nga ng mga karamihan na vermiculture o yung pagkukulture nga ng mga bulate para makuha yung kanilang mga waste product. Ranks ng saging, tae po ng kalabaw, mga po nadudurog o nabubulok na damo, ito po yung pinapakain namin sa bulate. So, pinaghalo-halo nyo lang? Opo, pinaghalo-halo po yan para makumpose. Paglabas po sa bulate, yun na po ang organic fertilizer. So, yun yung tae ng bulate? Tae ng bulate po, vermicast. So, importante pala na meron kang mapagkukuhanan ng mga tae ng kalabaw. Opo. So, ideal na dapat kung sakasakaling magkakaroon ka ng business sa ganito, dapat malapit ka sa mga farms or yung nasa mga provinces area or nag-aalaga ka siguro ng mga kalabaw. Opo. Gaano po katagal yung pag-aantay bago kayo makabuo ng cast? Sa isang araw po ba marami nang mapuproduce sa mga bulate? Marami. Yung 1 kilong bulate po ay kumakain po ng 1 kilong pagkain araw-araw. So pag may 50 kilos po na bulate, nakaka-produce po ng 50 kilos na vermicast araw-araw. 800 pesos po per kilo. Yung pong vermicast, 300 isang sako, 50 kilos po. Ang bentahan? Ang bentahan. 300 ang bentahan. 300. So syempre, the more na mas marami kang bulate, mas marami kang ibibenta. Mas marami kang income, kumbaga. Ayan. At ang isa sa maganda dito kasi, eto pwede itong maging parang tipong sideline, kumbaga. Kasi yung masasabi natin kung maliit lang yung location mo, hindi naman ganun kalaki yung kikitain mo, pero pang-additional na rin sa expenses mo. May income ka na, may gagamitin ka pa sa bukid. Ayan. So especially kung farmer ka tulad ni Cap at ni Mang Amador. Ang magandang lugar para mag-alaga ng vermicompost is doon sa malayo, doon sa highway. Walang vibration. Kailangan hindi masyadong basa yung pagkain na. Dapat 60 to 80% yung moisture nila, yung pagkain. Tapos yung kanilang mismong bed, dapat hindi tuyo, dapat 60% din yung moisture content para hindi sila umalis. Kasi pag maarawan yan, madaling matuyo yung kanilang katawan, mamamatay sila. Maraming salamat mga Amador at Kapitan. Yan, sa lahat ng ating mga kasambahay, lalo na especially kung taga dito kayo sa Tarlac, kung kayo may sariling farm, mabuti na mag-organic farming na rin kayo. Gumamit kayo ng organic fertilizer. Dalawang magkaibang locally based business na tumatabo sa kita, pabango at kakanin, in sa Tarlac. Susunod na yan!